Ang agrarian reform program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. Ang pagpapatuloy ng serbisyo ng Department of Agrarian Reform ay patunay ng ipinangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paunlarin ang pamumuhay ng agrarian reform beneficiaries. Sa kanyang unang 2 taong panunungkulan, ano na nga ba ang mga nagawa na? At paano nga ba umunlad ang pamumuhay ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, lalong-lalo na dito sa Western Visayas? Ang Land Tenure Security Program o LTSP. Ito ay isa sa mga programa ng DAR na naglalayong siguraduhin ang pagmamay-ari ng mga magsasaka sa lupang kanilang sinasaka. Ang programang ito ay napapatupad sa pamamagitan ng Land Acquisition and Distribution at Leasehold Operations. Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalayong maipamahagi ang 1 milyong Certificates of Land Ownership Award o CLOA sa mga karapat-dapat na magsasaka bago matapos ang kaniyang termino. Dito sa Region 6, sa unang 2 taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., may kabuuang 16,763 hectares ng lupain ang naipamahagi sa 17,999 na agrarian reform beneficiaries. Dahil sa LTSP, maraming ARBs na ang nakaangkin ng kanilang sariling lupa. Bukod dito, malaya silang makasaka at gawing produktibo ang kanilang lupain. Di nagapasalamat gid ako, durugid tungod ka mga bulig, kadar ka namon. Nga baay ninyo kami ginapabayan ng mga pigado. Sa subong nag-abot na ining amon nga titulo nga dali pagi ko mga siya sa lugar kaya ganyan ba nakabay kami kaya hospital na mamaya Isa rin sa binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagbibigay ng suporta serbisyo sa ARBs. Ito ay ang layunin ng isa pang programa ng DAR, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program o ARB-DSP. Bilang isa sa pangunahing programa ng DAR, ang ARB-DSP ay may responsibilidad na magbigay ng mga serbisyong suporta sa mga ARB, maliliit na magsasaka at kanilang mga organisasyon upang matulungan silang palaguin ang kanilang mga produkto at mapabuti ang kanilang negosyo. Sa unang 2 taon ni Pangulong Marcos Jr., nakapamigay ng 399 farm machineries and equipment na may kabuuang halaga na 72,724,220 pesos na nakatulong sa 147 na ARB organizations at sa kabuuang 12,027 ARBs sa Western Visayas. Kabilang narito ang mga traktora at iba pang gamit sa pagsaka na naitaguyod sa ilalim ng SURE ARC project. Mayroon ding 16 na infrastructure projects. Kabilang narito ang 2 tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo na may kabuuang halaga na 25,994,000 pesos na nakabenepisyo sa 8,385 na ARBs. At 11 farm-to-market roads na may kabuuang halaga na 150 million pesos na nakabenepisyo sa 3,274 ARBs. Mahatag lagi sila nga benepisyo sa amon. Number 1 is, ang amon produkto hapos sa pagpadala sa market. Pasalamat din ako sa Department of Agrarian Reform nga natagaan kami sang manami gid nga karsada. Halos tanan di nga taga Libuo, taga Rosario, gid appreciate gid ang effort sang taga Department of Agrarian Reform through the effort of President Bongbong Marcos. Thank you. Sa programang ARB-DSP, maraming ARBs at ARBOs na rin ang natulungang mapabilis ang transaksyon ng kanilang negosyo
at mapalawak ang mamimili ng kanilang produkto. Nang sa gayon ay madagdagan ang kita ng kanilang organisasyon. Ang pangatlong programa ng DAR ay ang Agrarian Justice Delivery na naglalayong maresolba ang mga kaso sa ilalim ng Agrarian Law Implementation at kumatawan sa mga ARBs sa quasi-judicial bodies. Nang umupo sa pwesto si President Marcos Jr., mula sa target na 7,369 na mga kaso, ang DAR Western Visayas ay nakapagresolba ng 15,101 na mga kasong saklaw ng Agrarian Law Implementation. Sa pagbibigay naman ng Agrarian Legal Assistance sa pamamagitan ng conciliation at mediation, umabot sa 21,084 ang assistance na nagawa ng DAR Region 6 mula sa target na 13,655. Sa adjudication of agrarian reform cases naman, mayroong 4,556 na kaso ang naresolba ng DAR Western Visayas. At ito ang pinaka-highlight ng unang 2 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ang pagsasabatas ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Sa ngayon, mayroon ng 118 Condonation Quick Response Centers sa buong Region 6. Ang mga Condonation Quick Response Centers ay ang tutulong upang maipaliwanag sa mga benepisyaryo ang nilalaman ng RA 11953. Sa pagsasabatas ng RA 11953, 18,918 ARBs na sa Western Visayas ang nakundona sa utang dahil ang gobyerno na ang magbabayad sa amortisasyon ng kanilang principal payments, interes at penalidad sa lupang ipinagkaloob sa kanila ng DAR. Nang sa gayon ay mapagtuunan nila ng pansin kung paano gawing produktibo ang kanilang lupang pansakahan na hindi nabibigatan sa kanilang pinansyal na obligasyon. Gayunpaman, mayroon pang humigit kumulang 14,513 na land holdings ang isa sa ilalim sa verifikasyon. Kapag natapos ito, ay makukundo na rin sa utang ang mga ARBs sa naturang land holdings. Sa unang 2 taon ni Pangulong BBM, saan na nga ba ang DAR Western Visayas? Patuloy ang Department of Agrarian Reform sa paghahatid ng serbisyo publiko dito sa Kanlurang Visayas. Tutuparin ng DAR ang mandato nito sa magsasakang Pilipino na makaangkin ng sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.